Isa ang mga Filipino community leader na tututukan ang mga problemang kinakaharap ng overseas Filipinos tulad ng contract substitution, human trafficking, scam sa pagtatapos ng 3rd Global Summit of Filipinos in the Diaspora na ginanap sa Maynila. Mula Maynila, may balitang global si Jerome Padriquela. Sumentro ang 3rd Global Summit of Filipinos in the Diaspora sa maraming migrant issues ng mahigit 10 milyong overseas Filipinos sa abroad. Kasama rito ang human trafficking, contract substitution, pagkabaon sa utang, kawalan ng papel para magpagtrabaho ng legal, citizenship issues, at scams na bumibiktima sa ating mga kababayan. Paniwala ni Atty. Barney Almazar, nag-uugat ang problema sa kakulangan o kawalan ng impormasyon sa labor policies ng host countries. Kulang daw ang mga pre-departure orientation seminar ng ating gobyerno. Halimbawa na rito ang kaso ng mga Filipino household worker. Ang mga kasambahay natin, sila ay hindi protected ng labor laws ng UAE. Maliwanag sa labor code ng UAE, ang mga domestic helper ay hindi sakop ng labor laws. So, ibig sabihin nun, ang kanilang kontrata ay lalong dapat pagtibayin, bigyan ng mas maraming proteksyon dahil under lang sila ng immigration laws. So, karamihan ng mga OFW natin na kasambahay, nabubulat na lang sila. Bakit wala kaming ganitong benepisyo? Kailangan din ng mas maraming libreng legal advice at seminars para sa OFW, lalo na sa Middle East. Isa sa nakikitang solusyon ng pagkakaroon ng country-specific practical guide sa OFWs at kung nasa korte na ang kaso, ang paghahanap ng Emirati lawyer na magtatanggol sa mga Pinoy. Sa Europe, particular na sa UK, malapit nang ipatupad ang bagong rental laws kung saan hindi pwedeng umupa ng bahay ang undocumented OFWs. Kung part-time ka, hindi ka live-in, then siyempre mahirap. Lalo ngayon, binago ang law ng housing, ng immigration. No? Pag ikaw ay walang papel, ang landlord pwedeng mabigyan ng fine kung magpapatira ng walang dokumento. Problema rin ang au pair na nagagamit na rin sa pag-scam. Para iwas abuso at kulong, dapat alam ng mga OFWs ang batas at taong lalapitan pag may problema. Sa Middle East, information drive at partisipasyon ng Filipino community ang long-term solution. Mabigyan naman natin, magising natin ibang Pilipino na natutulog na mga leaders. So binibigyan natin sila ng chance na sila naman ang mamuno. Napag-usapan din sa summit ang mahalagang ambag ng second-generation Filipinos sa Europe. There are already the second-generation Filipinos who are also Europeans. So they have to define themselves. Ano ba ako? Am I Filipino? Am I a European? And they already have this dual citizenship with them. So they have to define themselves. Ang Global Summit of Filipinos in the Diaspora ang pinakamalaking pagtitipon ng overseas Filipino leaders sa buong mundo na inoorganisa ng Commission on Filipinos Overseas o CFO. Halos 500 delegado mula sa 30 bansa ang dumalo sa 3rd Global Summit ngayong 2015. Jerome Padriquela, ABS-CBN News. Sa unang araw ng 3-day Global Summit on the Filipino Diaspora sa Manila Hotel, binisita ng mga delegado ang mga historical site ng Maynila para kanilang balikbayani tours mula sa Maynila. May balitang global si Jean Alcantara. Maaga pa lang, dagsana ang mga delegado ng 3rd Global Summit sa Manila Hotel. Sa ikatlong pagkakataon, nagkita-kita muli ang Filipino community leaders at migrants mula Europe, Middle East, North America, Oceania at Asia Pacific sa pinakamalaking pagtitipon ng overseas Filipinos. Inilaan ang Day 1 ng Summit sa Balikbayani Tours, kasabay ng 29th anniversary ng People Power Revolution. Dinalaw ng halos 200 delegado ang Malacañang Palace, Metropolitan Museum, Intramuros at ang National Museum. Nakita nila malaking pagbabago ng mukha ng Maynila. Marami sa mga delegado sa 3rd Global Summit of the Filipino Diaspora ang napakaraming taon nang hindi nakakauwi sa Pilipinas. Ang Balikbayani Tour ay isang napakagandang paraan upang sila ay muling mai-rekonekta sa kanilang nakaraan at sa tinubuang lupa. Isa si Rachel Hansen ng Sweden sa kasama sa tour. Mahigit 20 taong hindi siya nakauwi sa Pilipinas. I was longing to go back to the Philippines to trace my roots and to rediscover the Philippines, and I see it with new eyes, fresh new eyes.
Mahigit 30 taon naman sa Germany si Rodrigo Maristela. Sa akin, napakalaga ng ginagawa natin ngayon para mapakita natin sa mga tao, lalo ng matagal na hindi nakaka-uwi sa ating bansa, para makita din natin ibalik natin yung mga nakaraan, para makita natin kung ano ang mga nagawa ng ating mga bayani, kung ano pa yung mga gandang tanawin pwede natin i-share sa mga dayuhan na kasama natin dito. Pati mga Gen Y na balikbayan namangha sa mga pagbabagong nakita sa Maynila. I think it's a great tour. I think it gives a lot of the balikbayans an opportunity to see how the Philippines has changed. Tumira rin ako sa Pilipinas before. Pero during that time, I guess hindi ganun ka-interesting sounding either because hindi pa ganun ka-develop ang tourism dito sa Pilipinas or talagang we tend to neglect kung nakatira ka dito. But now that I live abroad, parang mas merong cherishing of yung treasures natin. Nasasalamin sa kultura at kasaysayan ng isang bansa ang katatagan at kaunlaran nito. Ang Balikbayani Tour ng Third Global Summit ay unang hakbang pa lamang para magising ang kamalayan ng mga Pilipino at matuto sa aral ng nakaraan. Migrante man sila o hindi. Jim Alcantara, ABS-CBN News. Sa pagpapatuloy po ng ating usapang global, ang question of the week po,